Hi guys, good evening. So nakaligo na tayo, fresh na tayo. Nakagawa kasi tayo ng 6 na contents. Para ma-establish natin, synchronize kung ano talaga yung nangyayari base sa mga ebidensya na naitabi ko. Okay. So, ganito yun guys. Kung pakatandaan natin na merong nag-file ng kaso kay Mother Rahog in the name of Alfred Guzman. Si Alfred Guzman ay isang BBM supporters at ito si Mother Rahog ay isang hardcore na DDS supporters. At ako naman, wala sa kanilang dalawa dahil pro-Philippines ako. So, ito na ngayon ang nangyayari. Kasi itong si Mother Rahog, ito yung nag-i-instigate, ito yung nag-i-insinuate ng gulo na kunyari siya yung magaling. Oo, dito sa mga debatehan sa TikTok. At pag naipit na at nagpe-fake news na lamang siya, magre-resort siya sa ad hominem. Na pag binalikan ang pag-a-ad hom na, hindi na niya kinakaya at siya ay nagpapabiktima na lamang. Kagaya nung ginawa niya sa akin, hindi naman ako ang nangangalabit na mag-online debate kami. Siya ang nagsasabi. Actually, hindi nga siya sumunod sa kung anong dapat pag-usapan na live to live. Ako ang pumunta sa live niya para makitaan talaga na I am in for a fruitful discussion, for a healthy discourse. However, itong si Mother Rahog, nung naipit na at wala nang maiuusad, ayun na, nagtatatawa na lamang. At itong kanyang mga supporter na nagdidilulu din, ay kiniklaim ako ang nasunog. But what the heck, wala akong pakialam. Dahil alam ko kung anong estado ko sa TikTok pagdating sa online debatehan. By the way, moving forward, so ang nangyari between kay Alfred at kay Mother Rahog ay hindi na sila dumating na sila sa point na nag-a-adhoma na nga dahil napiko na si Mother Rahog dahil always naman siya nadidebunk ni Alfred. So, nung nangyari nung January 15, okay lang naman sana. Nagsasalita ako ngayon based sa pag-uusap namin ni Alfred dahil ako ang ginawa niyang special power of attorney to represent him sa kaso niya dito. Kaya alam ko ang totoong kwento dahil na-relay naman at naikwento with valid evidences naman ang ginawa ni Alfred. So yun na yun. Nung January 15 na dapat sa kanila ay yung ano lang, yung tipong normal lang na galit-galitan, something like that, yung parang in normal lingua, local na uratan. So parang ganun lang. So itong si Mother Rahog kasi, nag-go beyond na siya. Sumobra na. Question na pati ang kasarian. Oo, ni Alfred. Na okay lang naman daw sana according to Alfred kung hindi naapektuhan na ang kanyang pamilya. Ibang usapan na kasi yun. So ngayon, January 15 ito. So January 16, talagang si Alfred naghanap na ng makakapagbigay sa kanya ng legal advice. At nagkataon na yung kanyang nalapitan ay doon ako connected. Okay. So, nagkadikit na ang world namin, nalaman ko ang problema na ni Alfred. Okay. Kaya, nagtanong siya kay attorney, binigyan siya ng advice ni attorney, na which is to send cease and desist letter. So, ngayon, sabi ni attorney, kakilala mo naman pala din yan sa TikTok, then tulungan mo. O, so yun na yun. Ako naman ay wala naman din akong kung kaya nating makabigay ng tulong in any way. Oo. So, ginawa ko, tinulungan ko si Alfred na makapag-compose ng letter na cease and desist. At nakisuyo si Alfred sa akin na ako ang maghulog sa LBC dahil nga ay nasa Canada siya, which is tinupad ko naman. Kaya nung January 17, 2025, na-send ko na yung cease and desist through LBC. At doon, kinonfirm ko kay Alfred na nasend ko na. So, by January 18,
natanggap ngayon ni Mother Akog. So, nung nag-confirm ako kay Alfred na natanggapan, on the way na-send ko na yung cease and desist letter. Nag-content ngayon si Alfred. Alam niya kay Mother Akog na may cease and desist letter na siya at on the way na. So ngayon, nung nalaman ni Mother Akog through sa content ni Alfred na ako yung tumulong, umpisa sa araw nung na-receive talaga niya ng by January 18, hindi na po ako tinatantanan ni Mother Akog. Although wala pa rin ako, hindi pa rin ako hindi ko pinansin. In any way, hindi ko pinansin dahil puro lang naman pasaring at hindi naman talaga binanggit ang bruha. Pero nandun na yon, impliedly, ako ang tinutukoy niya. Pero wala naman din talaga akong pakialam hanggat hindi binabanggit ang pangalan ko. Although, ang kanyang mga description ay talagang tinutumbok ang pagkatao ko, ang aking personalidad. So, wala pa rin akong ginawa. But, nangyari nung February 19, nag-live stream sila na ako ang pinag-uusapan at nandun ako mismo ang nakarecord. Dahil may tumawag sa akin, nag-inform na ako ang pinag-uusapan at pinuntahan ko to tell them to stop, but they never did. At patuloy nila akong binalakura nung araw na yon. I cannot control them. It's their life. So what I did, dinokumento ko kung anong pinagagawa nilang kabalahuraan sa pagkatao ko, sa profession ko, sa trade ko, and even sa pagkababae ko. That was February 19. And so, nag-content ako para malayo ang reach to call them out. Dahil tinawag ako, they call me names. Pangit, uwak-wak and all, para illegal, fixer, everything na hindi talaga maganda sa pandinig and it's so degrading. So, nangyari na yon, nag-content ako sa kanila to stop, wala pa rin ginawa sila. Hindi pa rin tumigil. At merong content si Mother Akog dated February 20, 2025 while he was driving, nag-story siya at pinag-uusapan at kinikwento na naman niya about me. Na tinawag niyang wakwak, walang hindi ang dami-dami niya talagang negative imputations against my person na hindi ko siya binibigyan ni kalahating inch, ni kalahating karapatan na balakurain ako. And so, that content niya ng February 20, na-browse ko siya ng February 24. Right there and then, with the burst of my emotion, nag-decide ako to also write a cease and desist letter. February 24 yun. And after writing it, nagawa din ako ng content to convey na itigil mo na. Hindi naman ako kasali Binibigyan ko siya ng 48 hours. Actually, 24 hours. To recant all wrongful imputations against my profession, against my person, against my trade, at lalong-lalo na yung pagkababae ko. Pero, hindi pa rin siya nag-stop. February 24 ko pinadala yon through a content soft copy. Hinahayaan ko pa rin siya. Dahil hanggat hindi ko naririnig, okay lang. Pero dumating ang March 3 ng umaga, na ako din mismo ang nakapag-screen record. Ako na naman ang pinag-uusapan nila ni Mother Akog and his team. At
binabalakura pa rin ako ng mga nasa comment section na hinahayaan ni Mother Ako kasi para sa kanila advancing.